Mga master, isa po sa mga concerns talaga no ng maraming mga personnel po ng DepEd ay tungkol po sa accrued interest. Isa po sa mga usapin lalo na hindi po natin maiiwasan na nababanggit po ito no doon po sa issue ng loan moratorium. Kung wala pong accrued interest, edi mas mabuti po. Pero if ever meron po, ito po yung computation ng mga bangko, ng mga private lending institutions sa atin pong accrued interest. Yung P po dyan is yung outstanding balance ng atin pong loan. Outstanding principal balance ng loan. Tapos yung I is yung interest rate na charge po ng bangko. So if ever po, ito po sa sample natin, 50,000 yung balance ng utang mo at 7.5% per annum yung interest rate ni bangko. So magkakaroon ka ng 312 pesos and 50 centavos na accrued interest sa isang buwan kung 50,000 po yung balanse ng utang. Pero kung 500,000 pa yung utang mo, di times 10 mo na rin yan, nasa 3,125 yung magiging accrued interest in 1 month. So, ganun po siya. Ang nakikita po natin dito is, if ever man na magkakaroon ng interest, no, malaki po talaga yung isang buwang interest kapag malaki pa yung balance ng utang. No, kung kaka-renew mo pa lang sa loan mo, mag-expect ka talaga na mas malaki yung interest niya sa isang buwan compared po kung mababa na lamang yung balanse. Kasi yung utang sa mga PLIs at maging sa GSIS din, yung monthly interest niya na binabayaran from our amortization ay naka-based sa diminishing balance ng utang. So kung magkano yung applicable balance, no, yung outstanding balance sa ngayon, doon mag-base yung pag-compute na kanyang interest for 1 month. Tapos yung excess sa atin pong amortization, pambayad sa principal, edi for the next month, bumaba na yung principal amount, bababa na rin yung kanyang magiging 1 month interest. So if ever man we are into the consideration of accrued interest when we talk about loan moratorium, at least yun po, no, yung computation kung magkano yung isang buwan interest na dapat bayaran po natin sa isa pong loan. Doon po sa issue ng loan moratorium, ang hiningi ng DepEd ay pati interest, wala, no, walang sisingilin sa interest, walang penalty, walang surcharge, dapat wala talaga. Yun po yung hiningi ng DepEd, and we are still waiting doon po sa listahan ng mga PLIs na pumayag sa request ng Department of Education. No? If ever man po na mayroong PLI na hindi po papayag, that's the decision of their company. Sa kanila din po yun kasi yung ginawa po ng DepEd ay request. No? Hindi po yun batas na dapat pong sundin automatically. Yun po ay request ng DepEd na pwede pong pagbigyan at pwede naman pong hindi ng kanya po mga accredited na private lending institutions. So tayo po ay maghihintay pa rin ng update tungkol po sa loan moratorium. At least dito ngayon sa episode na ito ay nabigay po natin sa inyo yung paraan na pag-compute sa accrued interest.